So kanina nga lamang po ay nagtrending ang pinost ni Jason Casimero sa kanilang official Facebook page na Cuadro Alas It's My Boy patungkol sa sinabi umano ng undefeated 4 Division Champion Shakur Stevenson tungkol sa laban nila ni Naoya Inoue. Ayon sa pinost ni Jason ay sinabi umano ni Stevenson na kung may bayag daw talaga si Inoue ay dapat umano nilabanan na nito si Casimero noong taong 2021. Kung hindi umano ito natatakot at totoong gusto niyang labanan si Casimero, ay dapat daw gumawa ito ng paraan upang mangyari ang bakbakan. Subalit kung ayaw mo umano mangyari ang bakbakan ay madami talagang dahilan. Kaya masyado daw talagang halata na natatakot ang buong Team Inoue kay Casimero. So bali mga idol, suportado natin ang Team Casimero at hiling talaga natin na mangyari ang bakbakan ng dalawa. At syempre walang duda na gusto nating makitang magtagumpay ang angas ng Pinas. Pero wala po tayong matandaan na nagsalita ng ganito si Stevenson. Panigurado po kasi na kung sinabi ito ni Stevenson ay tiyak na lalabas ito sa mga news articles ng iba't ibang boxing media outlets. Pero wala po talaga tayong mahanap na article patungkol dito at kahit video na sinabi niya ito. Kaya may posibilidad po na gawa-gawa lang ito. Pero ganun pa man ay sana talaga mangyari na ang inaasam-asam nating sagupaan sa pagitan ni Inoue at Casimero. Nang sa ganun ay magkaroon din ng pagkakataon si Cuadro Alas na patunayan sa lahat ng nagdududa sa kanya na kaya niya talagang pataubin si Inoue. Kapag nagawa niya po kasing talunin si Inoue ay automatic siyang magiging pound for pound king ng boxing nang dahil sa natalo niya ang kasalukuyang #1 best fighter ng buong mundo. Sa kabilang banda naman mga idol ay tila nahaharap na naman nga po sa panibagong problema ang former 4 Division champion na si Adrian Broner. Ito po ay matapos magsampa ng kasong sexual assault ang isang babae na nagngangalang Havana Saint laban kay Broner. Ayon sa demanda ay niyaya daw ni Broner si Saint at ang mga kaibigan nito sa isang after party noong buwan ng Hunyo kung saan hinihikayat umano siya ni Broner na uminom ng maraming alak. At dahil sa sobrang kalasingan ay sinabi ng dalaga na hindi niya nakaya pang magmaneho ng sasakyan pa uwi. Dahilan kung bakit tinanggap umano nito ang alok ni Broner na sa bahay na lang nito magpalipas ng gabi. Subalit tila nagalit daw si Broner nang walang mangyari sa kanila. Kaya nakasaad sa reklamo na paulit-ulit daw siya nitong pinipilit na magtalik silang dalawa sa kabila ng ilang beses niya na umano itong tinatanggihan. Bukod dyan ay sinubukan din daw siyang manyakin ng dating kampyon at nagpakita pa ito ng maselang bahagi ng katawan. Sa kasalukuyan ay nananatili pa lamang na aligasyon ang lahat ng isinampang demanda laban kay Broner. Sa bandang huli ay ang korte pa din ang maglalabas ng final decision at hatol sa kaso. Samantala, wag po natin kakalimutan na mamaya na din magaganap ang laban ni Tyson Fury kontra kay Mariusz Wach. Gabi po ito dyan sa Pilipinas dahil sa Thailand ito gaganapin. Kaya abangan po natin yan. Lalo pat setup ito para sa nilulutong mega showdown ni Fury kontra kay Anthony Joshua na siya namang lalaban sa linggo. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy. Lakas at dedikasyon ng armas ng tinuon. Kamaong nagbabaga ang sayo ay babaon.